At eto nga, magluluto tayo ng laing galing Bicol. Eto, magigisa tayo ng ating mga sangkap panggisa. At ito naman yung nyog na ating igagata sa ating ginataang laing. At ang ating pangsahog, ang karne ng baboy. Alright! So, umpisahan natin ang ating pagluluto sa pangunguna ng pagpiga ng gata. Alright! So, pipigain muna natin itong ating gata na ating gagamitin sa ating laing. At siya nga pala, mainit na tubig ang ating inilagay dyan para lumabas yung katas ng ating niyog. Nang sa gayon ay mas lumabas yung katas ng ating niyog dahil nga sa mainit na tubig na ating inilagay. Ano? Yung isa daw yung kaalaman na ating nakuha sa ating mga ninuno. Alright! So yun, hindi naman ako naniniwala pero sinubukan natin. At eto na nga, umpisahan na natin sa pagigisa, no? Pinagsama-sama na natin yung bawang, sibuyas, luya at itong karne para mag-mix yung kanilang lasa, yung aroma. Alright. Mas masarap kasi yan kung makuha na ng karne yung yung mga aromatic tulad ng bawang, sibuyas at luya. Yan, maka-absorb na sa kanyang karne. Kaya lalasa talaga siya. Alright. So ayun, i-mekos-mekos muna natin siya hanggang sa mag-brown. Mekos-mekos natin para lalo silang mag-absorb sa karne. Yan. Sige lang, mekos-mekos lang at para hindi rin sila dumikit sa ating kawali. Yan, at ilalagay natin yung bagoong. Ito yung papasarap sa ating laing, yung bagoong. Hindi pwedeng wala yan kapag nagluto tayo ng laing kasi yan yung isang sangkap na nagpapamagic. Alright, magic daw. Yun, at atin lang konting papapula-pulahin ang ating mga ginigisang ito. Pag konti-konti na lang. At saka, yun diba nakikita naman natin, magpula-pula lang siya. Hinaan na natin yung apoy. Hinaan natin ng konti yon kasi para hindi din siya masobrahan, hindi siya ma-overcook. Ayan nga, at pag nakita na natin na medyo pula-pula na siya, ilagay na natin yung gata. Yun, ito. Dito, lalagay natin yung gata. Then, i-mekos-mekos natin siya para hindi rin siya maglasang sunog or hindi maglatik. Di ba naglalatik yan pag nasobrahan sa init. Kaya, i-mekos-mekos natin siya. Kaya nga dapat nasa tamang apoy lang tayo, no? Tamang apoy or sa tamang tao. Alright. Mekos-mekos lang natin sila. At yun, nilalagay na natin itong ating pangpanghang, yung sili. No, lagay na natin yung ating mga sili. Tapos, mekos-mekos natin ulit. Mekos-mekos lang. Mekos-mekos. Alright. So yun, hintayin lang natin siya na kumulo ng konti. At atin na uling ilalagay yung ating pangmalakasan. Ito yung ating laing. Laing na ang ating lalagay, no? Lagay natin yung laing. Yan. Lalagay na natin sila para maluto na natin at magsama-sama na sila, magmekos-mekos na silang lahat. So, yung ating laing na yan ay galing pa sa Bicol, no? Transport pa natin yan galing Bicol. Alright. So, shout out sa mga taga Bicol dyan na alam natin na dyan sa inyo masarap ang laing. Masarap magluto ng laing ang taga Bicol, mga Bicolano at Bicolana. Kaya eto, na maswerte tayo at nakakatikim tayo ng ganito. So ayun, balik tayo sa pagluluto, no? Ayun, eto na ang ating laing, malapit na siya, no? So mekos-mekos lang uli natin siya. Pantayin natin mga 20 minutes pa siguro for sure para hinaan na natin uli yung apoy. Nasa tamang apoy lang uli tayo at nasa tamang tao. Alright. At matapos na ang ilang minuto, eto na ang itsura ng ating laing, ano? Malapit na ang maperfect ang ating luto. Yan ang laing ng Bicol. Yun, sarap! At eto, naluto na natin. So, babanatan na natin siya, no? Ito ay masarap na kapares ng Coke. Yun, Coca-Cola, baka naman. See you on next vlog, guys. Alright!